sa inyo ng Lord, pero hindi mo pa ginagawa. Binabanaan ka na ng Panginoon, winawarningan ka na ng Lord, He will guide you already, but still, you ignored it and neglect it. Kaya nga po, ito po, parang ganito rin po ito. Ito our conscience. Kaya yung conscience po natin, it is very important for having with us. Sa lahat po sa atin, kahit mga bata po kayo, kahit estudyante kayo, still dapat yung inyong conscience ay lagi pong active po yan. And you can clearly listen to it. Kasi it is one kind of convictions that given to us by God. Like for example, itong oras na ito, halimbawa, nakatuon ba yung isipan mo sa mga bagay nito? Which means, alam natin na nandito ako para makinig ng salita ng Diyos, pero parang iba yung ginagawa mo ngayon. Parang hindi mo iniintindi yung mga aral na ibinibigay sa iyo ng Lord. O kaya naman, nalilibang ka into something, at parang hindi mo ba nakikita na parang sinasabi, sandali, makinig ka muna, anak. Bumubulong sa iyo, Holy Spirit, huwag ka muna matulog ngayon, anak. Mabuti na maintindihan mo to para prepare ka natin for the coming battle. Kasi alam ng Lord, meron po tayong mga haharapin na mga pagsubok sa buhay po natin. It's kayong bakit ang Diyos na ito, bumubulong po sa atin eh. Kaya, better to listen His whisper. Amen. Kung ano man yung binubulong niya sa atin, dapat pakinggan po natin. Your conscience should bother you when you engage in any of them. Di ba? Yung mga bagay kanina na sinabi natin, di ba parang nakakakonsensya, ano ba naman yan? Bakit nagsinungaling pa ako? Ano ba naman yan? Bakit naakit ako? Ano ba naman yan? Bakit ginawa ko ito? Chinismis ko yung kaibigan ko. Tayo mismo. Which means, napapandar ka. And that was the important things that really experiencing and feel by you. Yung pagmaranasan at maramdaman mo pa rin ito. Kasi alam mo, kapag ginagawa mo pa rin yung bagay niyon, pero hindi nababagabag yung iyong kalooban, ang ibig sabihin yun, patayin na yung konsensya po natin. We have no convictions already. Amen. At yun ang pinakapangit na mangyari po sa ating lahat. Yung bang naririnig mo na yung pangungusap ng Lord sa buhay mo, pero still you ignored it. Patuloy mo pa rin na pinapawalang bahala yung mga bagay niyon na sinasabi sa iyo ng Lord. Yung sinasabi sa iyo ng Lord na mag-aaral ka ng Biblia, hindi mo pa rin sinusunod yun. Yung sinasabi ng Lord na paglingkod ka na tapat sa Kanya, hindi mo pa rin ginagawa yun. Yung sinasabi ng Lord na mag-focus ka na into your service to Him, hindi mo pa rin ginagawa yun. But still, you walk into your own. Instead of walking and obeying the words of God, and we following the step of God in our life, but still, we walk and follow our own step. Lumalakad pa rin po tayo sa sarili natin. Alam natin pa rin, pero still, yung pa rin yung ginagawa natin. Alam natin na kulang ito sa Panginoon, at hindi po ito gusto ng Panginoon, but still, nagmamatigas pa rin yung puso mo para ipakita naman sa Panginoon na mayroon kang sariling paninindigan at katayuan sa sarili mo. That's what's wrong. Amen. Every one of us here belong to God. Amen. And not to Satan. Amen. Amen. Always keep in your heart that we are all belong to Jesus. Amen. Ngayon, kung tayo po ay kay Jesus, dapat po, tayo po, we always keep our attentions to Him. Yung lagi niya nakukuha yung attention mo. At hindi mo para bagang ibinibenta sa kaaway yung attention mo. Most especially when you're listening to the Word of God. Huwag mong hayaan na mabaliwala lang yung words of God sa iyo because we all know that the words of God is Jesus. Amen. He is the Word. Amen. Kaya nga kapag binabaliwala mo yung salita ng Diyos, alam mo po ba kung sino po yung nayuyurakan doon? Not your pastor who's speaking into your throne. Amen. Hindi yung pastor mo, kundi yung Diyos. Sapagkat the word that we express here is the Word of God. Amen. It is Jesus. Amen. Kaya nga kung ikaw mismo, halimbawa, tutulugan mo lang yung salita ng Diyos, babaliwalagin mo lang yun, mas magpo-focus ka sa isang bagay, sa ibang bagay, rather than to focus your attentions to the Word of God, I tell you, it is a sin to God. Amen. Nagkakasala pa tayo. Kaya nga, we better have our conscience clear. Dapat po na malinis po yung ating konsensya pagdating sa Panginoon. What is conscience? Pag sinabi pong conscience, it is your moral capacity that enables you to distinguish between what's right and what's wrong. Now, kung titignan mo, pansinin nyo, ang may konsensya raw ganito. Ang may konsensya raw
Alam niya kung anong tama, alam niya kung anong mali. Amen. Like for example, today, nakikinig tayo ngayon ng salita ng Diyos. What is right? Sa pakikinig ng salita ng Diyos, ano po ba yung tama? Diba? You pay attention to the Word. Amen. You're listening to the Word. Amen. Lahat ng mga pang-uusap, pakikinggan mo yan. And that was right. Pero yung wrong, nandito ka ngayon, but you didn't listen. Hindi ka nakafocus. Hindi ka nagpe-pay attention. Iba yung ginagawa mo. That's wrong. Amen. So, ibig sabihin, there is something wrong with your conscience. Ibig sabihin, hindi na di-distinguish yung konsensya mo kung ano yung tama at mali. Amen. Kaya tayo madali po tayo madaya ng kaaway, it is because yung conscience natin hindi niya ma-distinguish kung ano po ba yung dapat. Amen. You are here at the church, so ano po yung dapat natin gawin? To worship, Amen. to serve God. Amen. Yun po yung ginagawa ng isang tao na nagpupunta sa church. Amen. To listen to the words of God. So, no other things na gagawin po natin na magkukos po sa ating konsensya ng mali. Amen? Naintindihan po natin? Amen. Kaya nga, ang tanong po dito, are we affected with our own conscience? Naaapektuhan ka ba? O baka naman parang hindi na tayo maapektuhan ng mga bagay na nararamdaman natin. O baka naman naka-single focus na lamang po yung isipan natin, basta ito ang gusto ko. Kung bakit parang nakaset na sa iyong isipan, kung ano lang yung gusto mo. Sige, basta pagpunta ko sa church, ganito. Uupo ako doon. Wala akong pakialam. Kahit na ano pa sabihin yan, hindi ako makikinig. Basta, okay, sige, makikinig ako, pero bahala kayo dyan. So meaning, hindi po tayo talagang nandun sa konsensya Amen. na kung saan we better distinguish the right thing from the Lord and not the right things from you. Amen. Kasi Amen. yung right things na para sa ating lamang, it is the wrong conscience. Amen. Kaya nga yung konsensya na yun ay magsasabi sa iyo kung tama o mali. Kaya kung mali yung nagiging start mo, yung hakbang mo, I tell you, mali yung konsensya mo. Amen. Kaya nga, better listen to the words of God, better listen to the voice of God. Amen. Amen. Kaya nga, we must affected by our own conscience. Dapat kapag nakagawa ka ng mali, ako, mali ito. Hindi dapat ito yung ginagawa ko. Pag tama naman, yun yung ipinupurso mo sa buhay mo. Amen. Because that was the right conscience. Amen. Amen? Amen. Okay, conscience sometimes are convictions to God through the Holy Ghost. So sa madaling salita, yung conscience po natin, yung konsensya po natin, is one kind of conviction. Amen. Sa ibang terminology, ang tawag po dito is conviction. And we know that convictions belong to the Holy Ghost, to the Holy Spirit. Amen. Kaya nga ito pong conviction ay talagang kailangan meron ng bawat isang Kristiyano. Amen. Kung wala kang conviction, wala na po yun. Ibig sabihin po nun, wala na po sa isay. Kung ikaw may makinig ka ng salita ng Diyos, mag-church ka man, mag-pray ka man, kung wala ng conviction, I tell you, wala na sa isay po yung bagay niya. Amen. Ano po sabi po ng 1 Corinthians chapter 12, verse 10? At may pinagkalooban din ng kakayahan makakilala kung alin kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu. Yan. All are in the Spirit. Amen. Amen. Both things that happens to a person is both in the Spirit. Amen. Ano man mangyayari sa inyo, mapasama o mabuti, still, parehas pong Espiritu po yan. Amen. Kung makagawa ka ng mabuti, it is the Spirit of goodness. Amen? Amen. It is the Spirit that coming from God. Pag gumawa ka ng masama, it is the evil spirit, which means it is belong to Satan, to our enemy. Kaya nga, doon mismo, makikita mo yung contrast ng dalawang bagay ngayon. Halimbawa, you are still today, nandito ka. Pero, wala kang pakialam. So, ibig sabihin nun, makikita mo yung contrast nun between it is good or evil. Makikita mo yung bagay na yun. Nandito ka, natural, para makinig ng salita ng Diyos. Amen. At kung hindi ka makikinig, ibig sabihin, it is evil. Amen. Amen? Amen. O halimbawa, let's say, nandito ka, tapos ang ginagawa mo, nakikipagrakrakan ka. Amen? Pero makikita mo naman yung awitin dito is not
Hindi katulad ng awitin sa mundo eh, di ba? Yung mag-headbangs ka, yung ihampas mo yung katawan mo sa pader, hindi ganun eh. May iba eh. There's something different about from the good and from the evil. Ang laki, makikita mo yun eh. Yung contrast nun, at hindi tayo madadaya kung meron po tayo ganun. Always remember that this is the gift of the Holy Spirit in every one of us. Amen. Kaya better to have this conscience. Kaya nga itong conviction ito, mahalaga po ito. Okay? Ito po yung tingnan po natin. Yung ating pong conscience. Pakisabi mo doon sa katabi mo, makonsensya ka. Makonsensya ka. Mahalaga po yun, no? Kapag hindi ka na nakukonsensya, wala na po yun. Mahirap na po talaga yun. So we cannot revive that kind of spirit, yung wala ng konsensya. Amen? Yung pinatigas na ng panahon itong ganito, itong kanyang kalooban. Amen? Amen. Okay, sunod pa po ba tayo? Amen. O hanggang dito na lamang po. Okay na? Okay, sige. Tuloy pa po natin. Marami po kasi ito eh. Different words associated with the conscience in the scripture. Meron pong iba pang mga kasama itong konsensya na ito o iba-ibang category o iba-ibang uri ng konsensya mayroong nakatala sa Biblia. At yun po yung tatalakayin po natin kung ano-ano po yung mga konsensya na ito. Unang-una, yung po tinatawag na good conscience. Pag sinabi po good conscience, it is not evil, obviously. Hindi po masama po yan. Kapag ka na-konsensya ka, it towards you into good. Amen. Amen? Amen. Ikaw ay papunta sa mabuti. Pero kapag na-konsensya ka, papunta ka sa masama, ang ibig sabihin nun, it is belong to the evil. Amen. Kaya yung konsensya na yun, makakategorize mo yun if it is good or evil. So, doon pa lang, kita-kita na natin yan. Okay, tingnan po natin yung sinabi po sa Gawa chapter 23 verse 1. Mga kapatid, namumuhay ako malinis ang budhi sa harapan ng Diyos hanggang sa araw na ito. Ano yung sinasabi po dito? Ang sinasabi po dito, parang pinapakita po dito, na dapat po yung pamumuhay po natin is toward to the good. Amen. Toward good. Amen. Not toward evil. Amen. Kasi yung ating pamumuhay, which means, when you come to Jesus, kapag tayo lumalapit sa Panginoon, dapat ang buhay po natin yan, pa-exit na po tayo sa masama. Amen. Kundi papunta na po tayo sa mabuti. Amen. Once that God is calling you, halimbawa, nandito ka ngayon, ibig sabihin niya, tinawag ka ng Panginoon. Amen. Wala sino man tumawag sa iyo dito. At kung kahit na sabihin po natin na isinama ka lang dito, o ikaw ka lang dito, but still, ang tumawag talaga sa iyo is the one, the author of goodness. Amen. Which means si Jesus po yun. Amen. Ang ibig sabihin niya, kaya na tinawag ng Lord dito, from evil towards good. Dapat ang kalagayan po ng mga Kristiyano, dating masama, papunta sa mabuti. Amen. Yun naman po talaga tayo eh. We are sinner before. Amen. We once lost but now found. Tayo Amen. po ngayon ay natagpuan at nailigtas na ng Panginoon. Pero if you stay into evil, I tell you, there's something wrong with your conscience. It is not a good conscience. Ngayon kung halimbawa, patuloy ka nagpapakasama, wala kang pakialam na ang buhay mo ay dali ni Kristo sa kabutihan, still, alam mo po ba, nananatili ka sa masama. You keep your life into the evil. And that was a spirit of Satan. Kaya nga, ang isang iligtas ng Panginoon, hindi na po nananatili sa masama. Although sometimes we tend to do evil, but dahil doon sa konsensya po natin, tayo po mismo nakukumpik tayo ng masama ito, bakit po ginawa ito? Takbo ka agad, lipat ka agad doon sa mabuti. Amen. You keep on staying and embracing evil things that you do. Hindi po, ganun po yung mga tinawag ng Panginoon. Now, maliban na lang kung hindi ka tinawag ng Lord. Maliban na lang kung nakagapos ka pa rin sa kamay ng masama, sa kamay ni Satanas. Kaya nga mapapansin po natin, those people who call by God to His goodness, alam niyo po yan, hindi na nananatili po sa masama po yan. Kundi kapag nakakagawa ng kasalanan po yan, he goes towards repentance. Amen. Punta agad po siya para humingi ng tawa doon sa kanyang mga pagkakasala. At yun po yung maganda po doon, affected ka pa rin ng konsensya mo.
Pero kapag hindi ka na-affected, na parang hindi ka na na-apektuhan, bagay wala na sa'yo, okay lang to, okay lang to. There's God's grace. Liligtas mo ng Diyos. Kahit gawin ko itong masama na ito, hindi na napapagapag yung buhay mo. Kahit na parang iniwalay mo na yung buhay mo sa Panginoon, hindi ka na napapagapag. Alam mo ba, may naghihintay sa'yo. At alam mo kung sino naghihintay sa'yo? The author of evil, which is Satan. Paano ka na ngayon, no? Wala nang sa isa yung buhay natin. Like Paul, he is before a murderer, but soon, God convert him into a good conscience. Amen. Dati wala siyang ginawa, kundi usigin po ang church eh. Wala siyang ginawa, kundi usigin ang mga Kristiyano na naglilingkod kay Kristo. Pati si Kristo mismo, inuusig niya na. Kaya isang araw, anong nangyari po kay Pablo? Dumating po sa kanya the goodness of Christ Jesus, which means he encountered the presence of God, the Shekinah glory of God, and soon, ano nangyari sa kanya? Na-convert siya into goodness. At yun yung the best na kailangan affected tayo ng conscience po natin. Amen. Now, although Paul had once been a murderer, God had cleansed his conscience. Tingnan niyo po yan ha, si Paul mamamatang tao, si Pablo. Pero, hindi po ito naging hadlang yung pagiging mamamatay tao niya. Amen? Amen. Dahil ang Diyos tumawag sa kanya, kaya easily, he was converted into the goodness of God. Amen. Kaya kung mapapansin po natin dito, tayo po mismo, tinawag tayo ng Panginoon. Maliban na lamang kung hindi ang Lord na tumawag sa iyo dito. Siguro naman, wala nang ibang natawag sa iyo dito, no? Kaya ka nag-church dahil alam mo, ang Diyos yung pupuntahan mo. So, ang Diyos talaga ang tumawag sa atin. Now, ano po yung pinakamaganda dito? It is the same in Paul na had once been a murderer, God had cleansed his conscience. Now, kaya tayo nandito ngayon nililinis ng Diyos yung masamang konsensya natin. Yung dati pa, taga-usig tayo ng salita ng Diyos, tayo yung taga-pula, kritisismo, tayo yung kumbaga madalas na nagre-ridicule sa mga kapatiran, tayo yung kumbaga parang laging numanait sa mga gawain ng Panginoon, tayo yung walang pakialam. Pero dahil tinawag ka na ng Lord ngayon, you are ready to convert your evil to goodness. Amen. He was converted to be good. Katulad din ni Pablo, tayo po lahat. Gusto kang i-convert ng Lord na maging mabuti. Gusto kang i-convert ng Lord na maging matuwid. Gusto kang i-convert ng Lord na maging banal. Pwede mo ba pakisabi sa katabi mo? Gusto kang i-convert ng Lord para maging mabuti. Gusto kang i-convert ng Lord para maging mabuti. 1 Timothy chapter 1 verse 12 to 13. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawain ito. Ano yung gawain na yun? Towards goodness. Sapagkat ako'y minarapan niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya, bagaman noong una'y nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod doon, inuusig ko siya nilangit. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noon, hindi pa ako naniniwala sa Kanya. You already believe in Christ Jesus. You already have faith in Him. That's right. Alam niyo po ba, dapat din ngayon napapansin niyo, ang Diyos pinarapat po tayo at hinirang na maging lingkod. So, ibig sabihin yan, kapag ikaw mismo, tinawag ka ng Lord na maglingkod sa Kanya, ang ibig sabihin yan, gusto kang i-convert ng Diyos na maging mabuti. Hindi na pa mabuti. Amen? Kaya nga marami po sa atin nag-aakala na talagang mabubuti na tayo eh. Kasi especially kapag bago kapag naglilingkod sa Panginoon, ginagawa pa lang tayo mabuti ng Diyos. Hinirang tayo, pinili tayo, dinala tayo ng Panginoon dito para maglingkod sa Kanya. Kaya nga, yung ibig sabihin doon, once you serve God, your life toward His goodness. Amen. Now, mga kapatid sa Panginoon, pansinin nyo ang sinabi po ng Biblia, habang tayo naghihintay po tayo sa pagbabalik ng Panginoon, tayo po'y nagpapakalinis. Tayo po'y gumagawa ng mabuti. At yun po yung paraan ni Jesus, tayo po'y naglilingkod sa Kanya, hinirang ka, pinili ka ng Diyos para gawin kang mabuti. Para sa Panginoon, pagdating po ng Panginoon dito, yung Kanyang second coming, tayo po'y ready na maipasok at madala niya doon sa Kanyang Panginoon. At ang tawag po dito is the enabling grace of God.
grace na yun, ano po ba yun? Okay, tingnan po natin. He is thankful for God's enabling grace. Ito pong pagkakakonvert po ni Pablo dito, tutuusin po, ito po si Pablo, pwede na parusahan ng Diyos to eh. Kasi marami na po siyang napatay ng mga Kristiyano po na sumusunod kay Kristo. Pero, there is God's enabling grace. At yan din po yan na experience ng bawat isa sa atin. Hindi niyo po ba nakita, napansin, nung araw, ang buhay po natin patapos na eh. Ako yung buhay ko po nung araw, isa akong drug addict, nagbebenta ng shabu, isa akong manginginom, isa akong punong-puno ng bisyo at gumagawa ng kasamaan. But, because of God's enabling grace, alam niyo po ba, it saved me. Amen. Yun yung nagligtas po sa atin. Yung grasya ng Lord na nagtulak po sa atin para lumapit po tayo sa Panginoon. Kasi ang tao kapag lumapit sa Panginoon, ang ibig sabihin po niyan, papunta na po sa kabutihan niya. At kung mag-iisipin na kapangit ang buhay ng isang tao na naglilingkod sa Panginoon, once na tinawag ka na ng Panginoon, huwag ka na mag-alala. Whatever you suffer, whatever you experience suffering right now, at the end of it, makikita mo yung ganda ng pagkakatawag sa iyo ng Panginoon because of this enabling grace ng Lord. Amen. Grasya tabag ng Diyos po yan, mga kapatid sa Panginoon. Amen. Yung ibinigay sa iyo kung bakit nandito ka, yung grasya ng Panginoon, yung lawak ng kanyang pag-ibig sa atin. Kaya wala po tayong maipapangamba po doon dahil yung pag-ibig ng Diyos hindi masukat-sukat yan. Amen. At hindi po talaga natin mag-measure kung gaano yung grace ng Lord. Kaya nga hindi mo napapansin, ilang beses ka na umaayaw, ilang beses ka na nadadapa, but still nandiyan ka pa rin. Binibigyan ka pa rin ng chance ng Lord. Hindi po kung parang last chance mo na ito. Hindi sinabi ng Lord sa'yo, okay, nagkasala ka na naman, last chance mo na ito. Hindi nagbibigay ng gano'n ng Lord. Amen. Still, yung pang grace ng Lord is limited. Yung parang unlimited. Amen. Hindi masusukat po yan. Now, ano po ba yung ibig sabihin ng enabling grace? Enabling grace to provide the means or opportunity. Tanda, no? Yung po ba parang puro opportunity ang binibigay sa atin ng Lord? Alam niyo kung bakit nandito ka ngayon? Because God wanted to open a lot of opportunity into your life. Imagine that. Kaya lang alam niyo yung conscience natin sarado eh. If you have a good conscience, makikita mo itong bagay na ito eh. Makikita mo na, ganda pala ng plano ng Lord sa buhay ko. Maayos pala itong future na ginagawa sa akin ng Lord. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, dapat nga maging masaya tayo eh. Amen. Dahil ang Diyos lagi tayong binibigyan ng pagkakataon. When you're down, anong ginagawa ng Lord? You raise Him up. Amen. Kapag ikaw bagsak ka, ang Diyos makikita mong ipabangon ka ng Lord. It is a great opportunity that coming from Him. Kaya kung sino po ba ang bibitaw dito sa Panginoon ito? But if you have no good conscience in you, I tell you, hindi mo makikita itong bagay nito. Good conscience means malinaw yung iyong konsensya na nakikita mo na malinis yung bagay na mangyayari sa buhay mo pag naging Kristo ka. Amen? Amen. Ikalawa, yung po tinatawag na blameless conscience. Pag sinabi po blameless conscience, yung parang hindi pa pwede ko na may pagsisihan ako pagdating ng araw. Kailangan, I have no regret. In everything that I have right now, hindi ko pagsisisihan pagdating ng araw. Kaya anong pipiliin mo? Kasi mamaya yung ibang grab na lang ng grab kung ano yung gusto nila eh. Pero ang hindi po nila alam, yung pala yung maglalagay po sa kanila into blameful conscience. Amen? Amen. Kailangan po natin yung blameless po yung conscience natin, yung kumbagay para pagdating ng araw, humarap tayo sa Panginoon, yung wala kang pagsisisihan. Kumbagay parang sinabi mo, buti na lang pala pinili ko ang Lord. Buti na lang pala hindi ako gumibang. Buti na lang pala ang Lord yung pinanghawakan ko sa buhay ko, hindi yung over ng mundo. Kung Amen. hindi, pakawala ako kayo sa Kanya. Amen. Amen? Amen. Yun po yung tinatawag na blameless conscience. People like this are usually perfectionists who labor under condemnation. Even though the Bible says there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Yung ba parang laging, delikado. Yung parang ikaw mismo yung kinokondemna mo yung sarili mo pagka nakakagawa ka ng mali. Kasi ayaw mo nga magkamali eh. Amen. But once you are in Christ Jesus, ayaw mo na magkamali eh.
But still, alam po natin na we are imperfect. Amen. Lahat tayo nagkakamali. Amen. Pero itong mga ganitong klaseng tao, ang sabi niya po dito sa Tagalog, ang mga tao tulad dito, kadalasan ay mga perfectionist na gumagawa sa ilalim ng pagkondena. Kahit na sinasabi ng Biblia na walang paghatol para sa mga na kay Kristo na. So, ibig sabihin, ang Diyos na ang hahatol sa atin. Amen. Pero, itong mga tao nito, those who has a blameless conscience, sila yung nag-iingat. Amen. Maingat yung mga paggawa nila. Maingat yung pamumuhay nila. Maingat yung desisyon nila. Maingat yung pagpili nila. Maingat sila sa lahat ng bagay sapagkat ayaw nila na pagdating ng araw, meron silang pagsisisihan sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. They make sure every step that they do, every living they have, ginagawa nila sigurado. Kaya nga, parang yung mga Bereans pag nagbabasa po sila, nakikinig sila, talagang sinasaliksik nila, ina-analyze nila, it is written in the Bible. Amen. Kung ito po ba yung nakasulat talaga sa Biblia. Sabi po ng Gawa chapter 24, verse 14 to 16, tinanggap ko po na ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ay ayon sa daan ay pinapalagay nilang isang maling sekta. Subalit, pinaniniwalaan ko rin ang lahat ng bagay na nasusulat sa kautusan at sa mga aklat ng mga propeta, tulad nila na nanalig din ako sa muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid o di matuwid. Kaya pinagsisikapan ko tuwina na maging malinis ang aking buti sa harapan ng Diyos at ng tao. Amen? Nakikita niyo po kung paano niyo iniingatan yung bawat kilos niya sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Dahil gusto niya na pag humarap siya sa Panginoon, dumating yung judgment day, nahaharap siya sa Panginoon, yung wala siyang pagsisisihan. Amen. Now, we must learn these things to Paul. Kailangan tayo rin po matutunan natin itong bagay nito. Hindi ba yung paano ba sige, maglilingkod ako sa Lord? Pero hindi mo naman iniisip yung paglilingkod mo. Pero hindi mo tinitignan yung decision and plans of God into your life. Kung paano maglilingkod, kung paano yung gagawin mo, hindi mo kinakausap ang Lord at hindi mo pinapakinggan yung binubulong sa iyo ng Lord. Kaya nga, it is better to open your conscience. It is better to have conviction. Kaya sa mga hindi po tayo magkamali para sa pagdating ng araw, hindi po tayo magsisisi. Amen. Blameless conscience. Ano po ba yung pinapakita nito? He showed his spiritual striving. Yung parang uhaw na uhaw siya. Yung parang gusto niya, gigil na gigil siya ng makatuklas ng mga bagay pagdating sa Panginoong Heso Kristo. Amen. Tanungin yung katabi mo, nag-strike ka ba? Nag-strive ka ba? O strike ka na? O strive ka? Amen? Striving means, yung parang gusto mo palaging magsaliksik, gusto mo palaging may malaman, gusto mo palaging na parang maramdaman o maranasan yung presensya ng Lord sa buhay mo. That was a kind of a striving spirit. Amen. He is pursuing that he was in good spirit in the presence of God. Alam niya na kapag nasa Lord ako, I am in a good spirit. Amen. Ikaw ba alam mo na kapag nasa Lord ka, di ba yung feeling natin na kapag nasa church tayo, parang mabait-bait ko, ang tinutino ko. Amen? Hindi mo ba nararamdaman yan? During service, parang pakiramdam mo, para akong nahihilo dito. Hindi nahihilo, ha? Ano tawag doon sa ganito? Halo. Hindi hilo. Amen? Yung ganun po ba, yung parang pakiramdam mo may pakpak ka, white ha, hindi black. Amen? Kasi baka mamaya, akala mo may pakpak ka nga, pero black naman yung pakpak mo, may kasama pang buntot. No? Hindi, no? White, and then mayroon kang halo at hindi nahihilo. Ano mo nga yung katabi mo, hilo ka na ba? Parang hilo na yata. Ano po? Huwag muna po, pakinggan po muna natin po ito. Yun po yung kumbaga nagpo-pursue na siya po ay makapanatili sa presensya ng Panginoon para mas mapabuti yung kanyang konsensya o yung kanyang espiritu mismo. Amen? Amen. Amen. Kaya maganda po na tayo po'y nananatili sa Lord. Pakisabi mo sa matabi mo, maganda na nananatili sa Panginoon. Maganda nananatili sa Panginoon. Para magkaroon po tayo ng tinatawag na blameless conscience.
Na pagdating ng araw, hindi mo pagsisisihan yung mga hakbang na ginawa mo because you keep staying with God. Amen. Ikatlo, yung po tinatawag na clear conscience. Yan, yung malinis na konsensya. Amen? Amen. Someone is with clear conscience doesn't compromise his or her conviction. Yan. Yung may conviction ka, sino po dito yung may conviction pa? Yung iba wala na. Lahat tayo may conviction sana, ano po? Because when we are in Christ Jesus, you must have a conviction. Yung conviction na yun, yun yung para bagang nagbabawal sa iyo eh. Amen. Kaya kung wala yung conviction na yun, sino magbabawal sa iyo? Convictions just belong to the Holy Ghost. Amen. Siya yung magsasabi sa iyo, wag yan. Masama yan. Huwag mong gagawin yan. Siya yun. Amen? Yun yung conviction po natin. Yung magsasabi sa iyo, sige lang, matulog ka lang yan. Hindi conviction yan. Amen? Kailangan makonsensya ka doon. Amen? Yung nagsasabi sa iyo, huwag ka muna mag-church ngayon. Marami kang gagawin. Marami kang kabisyan. So, that is not a conviction that coming from God. Amen. It is not a conviction that coming from the Holy Ghost. Amen. It is a lying of Satan into you. Amen. Kasi nung kanina nyo, magkaiba po yun ha. Hindi po yun yung conviction na hindi po na ako mag-church ngayon kasi masama pakiramdam ko. Hindi po yun. So, ang kailangan po natin dito, yung hindi po natin kino-compromise yung ating conviction, yung kapag halimbawa nararamdaman mo, ako, gusto ko sanang hindi magsimba ngayon eh, pero mag-church ako kasi napapagabang yung kalooban mo pag magalit sa akin si Lord. Di ba? Yung nga gano'n. Amen. Tapos sinisipon ako, excuse naman siguro to, maintindihan ako. Pero, ay wala nga palang reason pagdating sa Panginoon. Di ba? Amen. Ganun po ba yung conviction natin? O yung ba yung parang kino-compromise na natin? Bakit? Naiintindihan naman ako, may trabaho ko, yan ang magagawa ko. Di ba? Hindi ko naman pwedeng ipapag-ipan ng trabaho ko, mapapagalitan ako ng boss ko. Kaya yung mga ganun po ba, yung kino-compromise. Pakisabi nga natin, halay! Hindi na ounce, no? Sabi kasi nila nung ounce eh, pag ounce lang parang, parang nasagi ka lang ng ounce. Yan. Ngayon, ang ginagawa sa atin ng Lord, gusto niya yung full blast. Aray! Yung masakit talaga, yung parang nilamukus yung mukha mo. Kasi gusto talaga ng Lord talaga mabago talaga yung pananaw mo sa buhay eh. Ganun po ang Lord eh. Kung bagay parang, hindi ka lang parang kinalabit sa ulo yung titinan mo. Aray! Ganun mo ba? Amen? Kasi alam niyo po, sa atin po kasi hindi na pwede yung makakalabitin ka lang eh. Sabi nila, kalapit lang ang Lord yan. Tapit lang ng Lord yan. Hindi na nananapit ngayon ng Lord. Kasi malapit na siya dumating, hinahambalos na tayo. Kasi, church! Kasi pagka halimbawa mo, kinalabit ka lang, tinapik ka lang, makikita mo yung pagkatapik sa inyo ng Lord, tinapik ka, tulog ka. Katulog pa rin. Pero kapag hinambalos ka ng Lord, bago, ayaw ka Lord eh. Tapos sabi mo, mag-church na ako. Yung magandang conviction po doon. Buhay. Di ba? Kaya sabihin mo sa Lord, panusin mo ko, wag mo lang ako tatapikin. O, hayaan niyo dito. Alam mo, kaya may mga limitation. Alam mo may reservation talaga. Ay, hindi ka pwede. Hindi ka pwede. Ano? Ha? Di ba kaya? Pahambalos ka sa Lord, malapit na dumating ang Lord eh. Kaya kapag hindi tayo nagpahambalos sa Panginoon, ano mangyayari po sa atin? Hindi po magiging maginis yung konsensya po namin. Bakit? Lagi kang uusigin. Sunday ngayon, yung mga Kristiyano nasa church nagpupuri, ako nasa kwarto naghihilig. Hindi ko alam ang konsensya noon. It is not clear conscience. Kaya, Wednesday ngayon, ako nandito, nagmumuling, nagsya-shopping, samantalang sila nakikinig ng words of God. Tapos kapag ka nag-rap yun, ikaw gusto mo yan, nangunguna ka pa, Lord, nangunahin mo. Konsensya mo. Nauna ka pa doon sa masipag palagi sa church. Amen? Inunahin mo pa, siningitan mo pa eh. Siningitan mo yung masipag mag-church eh. Kaya na, lagi tulog sa church. Ay, hindi. Lagi kayong gising. Amen? Okay, alam mo sabi ko dito, clean conscience. 2 Timothy chapter 1, verse 1 to 3. Mula kay Pablo, na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang makaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakaptan natin
kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumayo nawa ang pagpapala, ang habag at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Papasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginagawa ng ating mga minuto tuwing alalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. So, he has a clear conscience. Ibig sabihin, parang hindi niya pinababayaan yung kanyang ministry Amen. in God. Amen. Hindi niya kinocompromise yung kanyang conviction. Kundi ginagawa niya yung tungkulin niya para patuloy niyang magampanan sa iglesia yung kanyang panawagan pagdating sa Panginoon. Amen. Ngayon, tanongin mo yung katabi mo ngayon, ikaw ba? Ginagampanan mo na ba? Ikaw ba? Ginagampanan mo na ba? Sandali, bago mo sabihin, isingin mo muna. Kasi hindi niya maririnig yan eh, pagka hindi gising yan. O, ano, okay na. O, sige, sabihin mo ngayon sa kanya. Ikaw ba? Ginagampanan mo na ba? Our good conscience, mga kapatid sa Panginoon, this good conscience brought us, every person, being useful to God. Yung bang, kapag ka meron po tayong tinatawag na clear conscience, yung po yung magtutulak po sa atin para tayo'y magamit ng gusto ng Panginoon. Amen. Bakit? Kasi ang gusto talaga ng Lord talaga, yung bang laging pumapasok sa iyo yung bagay na gusto niyang ipagawa sa buhay mo. Hindi ka kasi magagamit ng Lord kung hindi malinaw yung iyong pagtinig pagdating sa Panginoon, yung iyong pakikinig. Kaya nga kapag halimbawa makikita mo ang isang tao, no? Gusto niya maglingkod sa Panginoon pero urong-sulong, ups and down, go and stop. So kung makikita po natin dito parang nag-aalinlangan, is doubted. Bakit? Kasi hindi niya naririnig kung ano yung kabutihan ng merong bagay sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Clear conscience bring into worshiping God. Kapag maliwanag, o malinaw, o malinis yung konsensya ng isang tao, makikita mo ang bilis mag-worship niya sa Panginoon. Amen. Kaya hindi mo napapansin, kapag ka ikaw isip ka ng isip sa mga utang mo, halos hindi ka na makapag-pray. Hindi mo napapansin yun? Bakit? Kasi hindi po malinis yung konsensya natin. Kasi magulo yung konsensya natin, yung isipan natin. Minsan hindi nyo napapansin, may pinapagawa sa iyo ang Panginoon. Parang halimbawa, sinasabi sa iyo ng Lord po, gawin mo ito. Pero dahil hindi tayo, wala po tayong tinatawag na clear conscience, hindi natin magawa yung bagay ngayon. Kaya, how can we worship God? Kung hindi po maliwanag yung ating pakikinig pagdating sa ating Panginoon. Kaya always cleared our airways. Pag sinabing airways, ano po ba yan? Yung ating isipan. Amen. Kailangan malinis palagi ito sa mga bagay na patungkol sa Panginoon. Amen. Hindi sa kanong bagay. Amen. Kahit pa marami kang problema, linisin mo palagi ito. Tanggalin mo yung mga naka-block dito. Amen. Kung bagay parang sa airport, yung runway ng airport, Amen. kailangan wala po walang mga bato, walang kung ano-ano mga nakasagabal doon. Malinis na malinis po yun. Para pag landing po ng aeroplano, banayad po siya na lalapag po doon at maayos po yung kanyang tatakbuhan. Amen. Kaya din po tayo pagdating sa Panginoon. Kaya nga po, ang gulo ng isipan po natin, hindi natin alam, maglilingkod ba ako? Hindi. Maglilingkod ba ako? Hindi. Mag-worship ba ako? Hindi. Mag-pray ba ako? Hindi. Aatin ba ako? Hindi. Ang gulo ng isipan mo, ang daming choice. At yung po yung mga hadlang po na nandito sa isipan natin, bakit? Kasi wala po tayo ng tinatawag na clear conscience eh. Ang gulo-gulo eh. Ito na, sinasabi na sa iyo, Lord, kung ano yung gagawin mo, but still, hindi mo maintindihan. Bakit? Magulo kasi yung isipan mo. Kaya nga, alam niyo po ba, the best po dito, yung meron po tayong tinatawag na clear conscience para pag bumulong na sa iyo ang Panginoon, alam mo na agad kung ano yung gagawin mo. Kapag may problema ka, bumulong sa iyo ang Panginoon, alam mo na agad kung ano yung magiging gawain mong solusyon. Amen. Hindi ka parang mag-iisip ka, ano ko yung dapat kong gawin, Lord, please, Lord. Hirap na hirap ka. Umiiyak ka na. Nagwawala ka na. Wala ka pa makuha ang solusyon. Bakit? Kasi nga madumi o hindi malinis yung iyong kaisipan pagdating doon. Our conscience has connected with our mind.
Dahil kung hindi po, halimbawa, malinis o magulo po yung ating isipan, hindi po natin maliwanag na makikita o maririnig yung sinasabi ng Diyos sa buhay po natin. Clear conscience bring into worship God an opportunity of man to serve. Ito yung nagtutulak. So, ibig sabihin, kapag malinis yung ating, or sabihin natin, malinaw, maliwanag yung ating konsensya, ito yung magtutulak sa iyo para paglingkuran ng Panginoon. Kaya po pala, marami pong mga Kristiyano, parang nag-iisip pa po sila, maglilingkod ba ako? Next time na lang. Parang hindi nila alam kung gusto nila maglingkod sa Panginoon o hindi. Yung pala ang ibig sabihin nun. Hindi malinis yung kanilang konsensya pagdating sa Panginoon. People muffle their conscience through drugs, alcohol, and other unhealthy behavior. Kaya tingnan nyo, kung saan sila napupunta. Kasi ano po ang bagay po na ito? Kasi ang nangyayari po sa kanila, pinapahina po yung kanilang conscience. Pinapahina yung kanilang bulong ng Lord sa kanilang isipan. Kaya hindi nila marinig ito, and they supposed to go with God, to worship God, to serve God. But instead, anong ginagawa po nila? Nagbibisyo na lang sila, naglalakwatsa na lang sila, naghahanap po sila ng ibang outlet dito po sa mundo, at hinahanap nila yung pansarili lamang po sulong ng kanilang puso. Amen. At hindi po itulak ng Lord yung tinatawag na enabling God's grace. Amen. At alam niyo po ba, yung pong nagtutulak po sa atin dito is the enabling Spirit of God. Amen. Yun yung nagtutulak sa atin para tayo po'y gumawa sa Panginoon. Amen. Kaya nga pag tayo lumalayo sa Panginoon, so it is not the Spirit of God. Amen. So ibig sabihin, it is not the enabling Spirit of God na magtutulak sa atin sa iyo. Supposed to be to go with God, to serve God, to stay, to choose the presence of God in your life. Hindi po yan ang nangyayari. Amen. Kundi you choose other things other than choose God. Amen. Kaya hindi niyo po ba napansin, ito po mga apostol, itong mga apostol po na ito, nung nangangaral po sila, pinigilan po sila, walang makapigil sa kanila. Bakit? Because of that enabling spirit. Amen. Na ano sabi po sa kanila, pinagbawalan po sila na magpahayag ng kanilang inaaral patungkol kay Kristo. Pero ang sabi nila, I obey God rather than man. Amen. Mas higit na susundin namin ang utos ng Diyos kaysa ang utos ng tao. Amen. Because they had a clear conscience. Amen. Maliwanag na maliwanag, malinaw na malinaw, na ang Diyos ang pinakikinggan nila, hindi ang tao. Hindi ang sarili. Hindi ang kanilang sariling puso at damdamin, kundi yung puso ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos, yun yung nagsasabi sa kanila para gumawa sila pagdating sa Panginoon. Pag sinabing muffled conscience, meaning for us not to hurt our conscience. Yung ayaw natin pakinggan yung sinasabi ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga, be watchful. Yun po yung batayan po natin sa ating sarili. Kung tayo yung mga Krisyano, yun ang batayan natin. Baka mamaya, tayo mismo, hindi na natin pinakikinggan yung konsensya natin. Kaya alam niyo po ba, kaya nga po, meron po tayong expression na, wala kang konsensya. Diba? Nagagalit ka, wala kang konsensya, nagawa mo sa akin yung bagay na yun. Alam niyo po, ang pangit po nun kung papakinggan po natin ng talagang maliwanag. Amen. Yung sabihin ka po ng konsensya, ang ibig sabihin na, di ba? Ano ang ibig sabihin na, wala kang buti. Pag sinabing wala kang buti, ibig sabihin na, para kang hindi tao, para kang halimaw. Nagawa mo sa akin itong bagay na ito. No, look at this, people of God. Kapag ang isang tao pala, walang clear conscience, para tayong halimaw. Bakit? Kasi hindi na natin alam kung ano yung para sa maganda at mabuti na ikagago ng ating pagkatao. Amen. Kung hindi po natin napapansin, kasi alam niyo po, kung papansinin po natin, kapag kasi natin Walang buti. walang buti, ang ibig sabihin niya, walang Diyos, walang kabutihan, Amen. walang kabaitan Amen. sa kanyang puso. Amen. Kaya nga, mahalaga po na tayo po mismo, nakakarinig pa po tayo sa Lord. Amen. Lagi mong pakinggan ng Diyos sa buhay mo. Huwag yung sarili mo. Pakisabi mo sa sarili mo, hindi kita papakinggan. Papakinggan ko yung tinig ng Panginoon sa buhay ko. Hindi kita papakinggan. Ang pakikinggan ko ay ang tinig ng Diyos sa buhay ko. Sanay po kasi tayo eh.
na nakikinig lamang po tayo sa bugso ng damdamin natin. Kaya nga, wala tayong ibang pinakinggan sa buhay po natin, kundi yung sarili natin. Yung gusto natin, yung kalooban natin. Kaya ano nangyayari? Ang Diyos hindi na po makabulong po sa atin. Ang Diyos hindi ka na masabihan. Ang Diyos hindi na nagkaroon ng halaga sa buhay mo. Bakit? Kasi nga, yung lagi mo na lang pinakikinggan yung sarili mo. Kaya kung minsan, di ba, parang tawanan mo na lang yung mga bagay sa Panginoon, you know why? Alam niyo po kung bakit? Kasi nga, ang dumi ng iyong konsensya. Madumi yung buti. At yun po yung kailangan. Na yun yung nilinis din po kay Paul na sinasabi niya na yung dati yung kanyang buti, inuusig siya dahil sa pag-usig niya kay Kristo. Pero ano nangyari nun? He was converted by God to good. Kinonvert siya, kaya yung buti niya luminis po. At doon niya napakinggan kung ano yung tinig ni Hesus Kristo na nagsasabi sa kanya, pumunta ka sa lugar ng mga hintil. Convert them. Kaya nakita niya kung ano yung pinagagawa sa kanya, malinaw na malinaw. Pinakita sa kanya ng Lord. Samantalang tayo, ano yung pinakikiramdaman natin? Yung sarili natin na kung saan yung buti natin ay marumi. We all know that we are belong to a sinner. Tayo lahat sinner tayo eh. So meaning, kung hindi natin tinanggap si Jesus, madumi ang buti natin. Sin, alam natin that sin is evil. And we know that author of sin is Satan. Kaya nga, siya yung tumukso sa tao eh, para magkasala eh. At kaya ngayon, anong ginagawa niyo natin? Sinusunod natin yung maruming buti natin na kung saan nakapasa ilalim pa rin sa kasalanan. Kaya hindi niyo napansin. Di ba parang ayaw mong pakinggan yung tinig ng Lord? Pinapakinggan mo yung tinig ng Diablo. Kung ano yung masama yung ginagawa mo, kung ano yung hindi mabuti, yun ang ginagawa mo. Pero yung mabuti, yun ang ayaw na ayaw mong gawin. Kapatid sa Panginoon, sana pagdating ng araw, maintindihan mo itong mga bagay nito na napakahalaga na mayroong mainis na buti pagdating sa Panginoon. Ika-apat, a weak conscience. Pag sinabing weak conscience, mahina obviously. Sin of man not based to what we eat and dress. Tingnan niyo po ako minsan, akala natin eh, wala naman akong ginagawang kasalanan eh. Pero anong nakabase tayo? Nakabase tayo parang ganito po, ano, yung nakabase tayo doon sa kakainin at dakalitin. At alam niyo po ba, ito po yung mga walang pananampalataya sa Diyos. Yung po yung tinatawag na weak conscience kasi hindi nila alam kung ano yung bagay na ipinupulong o nilalagay sa kanilang karunungan ng Diyos. Kaya kung babasahin po natin ito, sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 8 verse 4 to 12, basahin po natin ito po. Okay, verse 4. Tungkol nga sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, alam natin walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan at iisa lamang ang Diyos. Bagamat may sinasabing mga Diyos sa langit o sa lupa at maraming tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon. At sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay na tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Subalit hindi lahat na nakakaalam nito. Listen, pakinggan niyo po mabuti ito. Sabi ko dito, subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila ay handog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang kinakain. Palibhasa ay kulang ang kanilang kaalaman, nababagabag ang kanilang kalooban sa pagkaakalang sila'y nagkakasala. Hindi dahil sa pagkain, kaya tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Walang mawawalan sa atin kung walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng gayon o ganitong pagkain at wala rin kabutihan magdudulot sa atin kung tayo may kumain niyon. Ngunit mag-ingat kayo, baka ang mga paggamit ninyo ng kalayaan kumain ng anumang pagkain na maging sanhi ng pagkakasala na mahihina sa pananampalataya kung kayo'y mga sapat ng kaalaman na ay kumain sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyosan at makita kayo na mahihina pa sa pananampalataya, hindi kaya sila'y mabuyong kumain ninyong
bilang handog sa Diyos-Diyosan. Kaya dahil sa inyong kaalaman, mapapahamak ang kapatid ninyong mga mahihina pa at nagiging dahilan ng kanilang din ng kamatayan ni Kristo. Sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itinanim ninyo sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Mga kapatid sa Panginoon, yung weak conscience po, yun po yung madaling madaya. Yung kumbaga parang makapakinig lamang ng isang bagay, pinaniniwalaan po na nila. Kaya nga, hindi po tayo nakabase po doon, kundi tayo po'y nakabase po sa Biblia, sa salita ng Diyos. At kung hindi po tayo makikinig doon sa salita ng Diyos, mas higit pa natin pinakikinggan yung mga sinasabi ng tao, yung mga nakaugalian, yung mga belief po natin ng araw sa mga matatanda, I tell you, madali po tayong makakahuyok. Madali po tayong matatangay ng masama. At hindi po tayo mailalagay sa tamang kalagayan pagdating sa Panginoon. Alam nyo, nowadays nakikita ko, ganun pa rin po at Kristiyano po sa noon po natin. Mas nakikinig po sila sa sinasabi ng tao kaysa sa sinasabi ng kasulatan. Mas nakikinig po sila doon sa batas na gawa naman ng tao kaysa sa batas na gawa talaga sa atin ng Panginoon. Kaya kadalasan po, marami pong tao na dadaya at nawawala sa kanilang Panginoon. Kaya ano po nangyayari po dito, di ba? Kung mapapansin po natin, ang dami po mga nagsasabi, bawal kumain ng ganito, bawal kumain ng ganito, hindi dapat kainin itong mga ito. Hindi na po iyon saklaw Amen. ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Bawal magsuot ng ganito, bawal magsuot. Siyempre, bawal magsuot kung halimbawa makikita na yung kabuuan ng katawan mo. Baka mamaya yung sinusuot mo na, siyempre, nakikita na very skinny na, very fleshy na. So, hindi naman po talaga nakalulugod sa Panginoon. Pero, hindi po yun yung po, kumbaga parang kailangan po tayo nakamahabang dress na puti-puti, mahaba ang buhok, walang hikaw. Amen? So, hindi na po, yun yung paniniwala po natin yun. Because of the grace of God, napakalawak ng grace ng Lord. He has an amazing grace na ibinuhos sa atin. Na so pananampalataya lang ang ating King Heso Kristo sapat na yun para magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen. Nasabi nga po dito, if we participate in things that cause others to sin, we're accountable to God. Alam niyo po ba, kapag halimbawa, Kristiyano na po tayo, no? Tapos nagsasabi pa po tayo, bawal kumain ng dinuguan. Tapos nahawak po yung ibang mga bagong mananampalataya. Alam niyo, magkakasala po tayo sa Panginoon doon. Anong kinalaman ng dinuguan kay Heso Kristo? Bakit hindi po mapaparito ni Heso Kristo yung dinuguan, kaya hindi tayo kumakain nun? Hindi pa pagsapat yung dugo ni Kristo para linisin tayo sa kasalanan? At kailangan pa yung dugo ng mga hayop, dugo ng baboy, dugo ng baka, para lamang tayo maligtas. Ay dahil yung pagkakasala sa Lord yung mga kapatid sa Panginoon. Dahil nung araw, iwinisip dugo sa buhay ng mga tao para mawala po yung salot, nung araw po yun, pero hindi nakita mainam yun para maligtas ang tao. Kaya anong bagay po ang ginawa ng Diyos? Umanap siya ng isang hahandog na walang batik, walang kapintasan. Amen? Gusto mo ba maging tagapagligtas mo mukhang kabayo? Ayaw mo ba ng mga Kristo, mga Heso Kristo, yung tagapagligtas mo? Mas pipiliin mo pa ba yung magliligtas sa iyo, yung baboy? Amen? Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, this is lack of knowledge of man. Kaya hindi nila nakita yung kagandahan ng kaniningan na mabuting balita tungkol kay Heso Kristo sapagkat natabunan sila ng mga ganitong mga kaisipan ng mga tao mali at baluktot ang pananampalataya. You can ask yourself the question, if I participate in that, will that hurt my testimony? Halimbawa mayroon na ako pinapakita sa inyo na sinasabi ko sa inyo, okay lang itong ganitong bagay, which is compromising to God. Pero sinasabi ko, okay lang yan, pwede nyo gawin yan. So, pag mali-mali, hindi po natin pwedeng tularan yung bagay na yun. At hindi po ito po pwedeng maka-impluensya sa mga mahihina ang espiritu para marahuyo natin sila sa maling bagay. Now, we can see that sin is sin. Dapat na makita po natin yung bagay na yun. Pag mali, at dapat po tayong maging matatag pagdating po sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ang sabi ko dito, be strong in the Holy Spirit and be great model to all Christians.
Kahit sabihin mo, you are not perfect, pero still, hold on. Kumapit ka sa salita ng Diyos. Kumapit ka sa katotohanan. Dahil hindi mo nagagawa pa yung bagay ngayon, kapitan mo yung katotohanan. At ipagmalaki mo, maging sa mga mahihinang kapatiran, yung katotohanan lamang. Yung po kailangan mag-reigns po sa atin is the truth in God. Amen. Ikalima, yung po tinatawag na defiled conscience. Pag sinabi defiled conscience, a person who doesn't mind to do things that can defile the spirit, wala siyang pakialam kahit mawasak yung espiritu niya. Ito po yung defiled spirit na sinasabi po dito. Yung kahit na parumihan yung espiritu niya, wala siyang pakialam po doon. Bali wala sa kanya kahit na yung kanyang espiritu ay mamatay na. Kapatid sa Panginoon, that is not a conscience that coming from God. Ang ibig sabihin mo, wala ng konsensya. Halimbawa, nandiyan yung pinagtatawanan mo, halimbawa, yung words of God. I tell you, yung po konsensya po nun is defiled. Bakit mo pagtatawanan yung words of God? Bakit mo pagtatawanan yung aral? If it is belong to the truth in Christ Jesus. Kaya nga, doon po mismo, nagiging maingat din po tayo doon, na baka isang araw, matipal din po yung ating espiritu dahil sa ganun lamang pong bagay. Hello, mga kapatid sa Panginoon, you must understand all this fact. Kailangan na maunawaan po natin yung katotohanan. Amen. Na hindi po natin po pwede na para bagang pahaliwalangin itong mga bagay nito, lalong-lalo na katotohanan kay Kristo. Sabi po ng Tito chapter 1 verse 13 to 15, tama ang kanyang sinabi dahil dito mahigpit mo silang pagsabihan upang sila'y mamuhay na maayos ayon sa kanilang pananampalataya at huwag maniniwala pa sa mga alaman ng mga Hudyo at sa turo ng mga taong tumalikod sa katotohanan. Malinis ang lahat ng bagay sa malinis ang isipan, ngunit sa masasama at di nananampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budi at isipan. Kapatid sa Panginoon, makinig po kayo. Alam niyo po, kapag ang isang mananampalataya ay tumalikod sa pananampalataya, alam niyo po ba kung anong dapat? Hindi na dapat isamahan po yun. Bakit? Kasi tinalikuran yung pananampalataya nila sa Panginoon. Meaning, kapag ka nakasama ka doon, pati ikaw ang akin po nun. Tumalikod nga po eh. Ang ibig sabihin po nun, binawi nila yung pananampalataya nila sa Lord at nagbalik muli po sila doon sa kanilang dating pananampalataya. Obviously, kapag ka iniwan mo yung pananampalataya mo sa katotohanan ni Kristo Jesus, ang ibig sabihin ng tumatikod ka sa katotohanan kay Kristo, kaya ka nga umalis eh. Hindi ka aalis doon sa katotohanan if you still believe in Christ. Kung patuloy po tayo naniniwala at nananampalataya sa Panginoon, hindi tayo tatalikod whatever happens. Kahit anong mangyayari sa buhay po natin, hindi po natin i-compromise yung faith natin sa Lord. At alam niyo po kayong mga tumatalikod na huwag kayong makikinig sa kwento nila. Eh po yung sinabi po sa atin eh. Sapagkat sila po mismo ay nawala na sa kanilang pananampalataya. Kaya ano sabi po dito, huwag nang maniwala pa sa mga alamat ng mga Hudyo at sa turo ng mga taong tumalikod sa katotohanan. You just stay in the truth in Christ Jesus. Yun po yung kailangan po doon. Ngayon, kung may kakilala po kayo, Kristiyano, o kasama dito, na hindi po tumatayo sa katotohanan ni Kristo, layuan ninyo. Bakit? Yun po yung sabi. Dahil magiging kabilang po tayo doon sa kanilang mga maling pananampalataya. Amen? Amen. Human preserved fables can defile our conscience. Yun po yung nakakarumi po ng isipan na po ng tao eh. Yun yung nakakarumi po sa atin. Yung paniniwala sa mga alaman o doon sa mga kwento o katuruan na pang-tao po naman. Amen? Amen. Kaya we are better to analyze the Bible or the scripture that we read. Para na sa ganon, may mapakinggan pagpupungan tayo na ipinapahayag, hindi po tayo madalaya. Amen. Kaya nga po kumisa, binabasa mo na sa Bible, pero doubted pa. Hindi po ba napansin po yun? Inaaralan mo na ng katotohanan sa Biblia, na binabasa mo na sa Biblia, hindi pa naniniwala. Why? Because it was a defiled conscience. Ibig sabihin nun, marumi ang konsensya po nun. May bahatik, may bahid, kaya hindi sila naniniwala sa katotohanan. Mas pinapaniwalaan pa nila yung kwento ng mga tao. Especially
Especially those unbelievers. Yung mga taong wala sa Panginoon, mas pinakikinggan nila kaysa makinig sila ng ipinapahayag mula sa Biblia. Amen. Christians are based on biblical matters. A teaching coming from, oh my God, Amen. sa Lord. At hindi sa tao. Amen. So, kasi napakinggan ko kay ganito eh. Napakinggan ko doon sa kaibigan ko eh. Ang tanong, you must test the every spirit. I-test mo muna yung espiritu niya. Kung ang mga sinasabi niya sa iyo ay nagmumula sa espiritu at salita ng ating Panginoon, then believe. Amen. Pero kung wala sa Biblia po yung sinasabi niya at sinasabi niya sa iyo, pwede naman itong ganito, pwede naman itong ganito, saan nakasaad sa Bible yan? You must prove it. From the Bible, dapat hanapin mo kung sinabi talaga ng Bible yun. At patunayan mo sa 2 verse man lang sa Bible. Kung mayroon nakasaad doon na aral patungkol doon sa bagay na ipinahayag sa iyo ng isang tao. Kapatid sa Panginoon, huwag po tayo madaya. Kaya po marami po mga Kristiyano, nagdidetayog yung kanilang espiritu, yung kanilang conscience pagdating sa Panginoon, yung kanilang isipan, dahil mahilig silang maniwala sa mga alamat at sa mga katago-lamang ng tao. At pagdating sa Biblia, parang they are doubted. Kaya hindi niyo po ba napapansin, mas madali po sumunod isang tao sa kapwa niya lang sinasabing tao. Pero kapag halimbawa binabasahan na siya ng Biblia, doubt siya. Hindi siya naniniwala agad. At paano ko maniniwala kung hindi mo babasahan ng Biblia? Basahin mo para maniwala ka. Paano na sa ganon, hindi ka madaya. Ika-anim yung tinatawag na evil conscience. Marami po sa atin, hindi nila namamalayan that their conscience is already evil. That their thought is already evil. That their spirit is already evil. Minsan nagugulat na lang sila, bigla na lang pupukso yung kasamaan sa buhay po nila. Why? Kasi hindi nila nabantayan yun. Pag sinabing evil conscience, a person doesn't think good to others. Yung hindi na nag-iisip na mabuti sa kapwa niya. Yung lagi na lang masama. Amen. Amen. Ako pinapahamak lang ako nitong pastor na ito eh. Pinapayanan nitong pastor na ito. That was evil conscience. Amen. Naku, chinichismis lang ako nito eh. Chinichismis lang ako. Sinisiraan ako nito eh. Evil conscience. Yung bang lagi naman ang isipan mo, yung masama. Yung bang parang hindi mo na nakita sa isipan mo na mag-isip ka na mabuti sa kapwa mo. Amen? Amen. Kami mga Kristiyano pag ganyan. Lalo-lalo na kapag nakatalikod ka, hindi ka iisipan na mabuti niya. Siguro ngayon nagpe-pray siya sa bahay. Hindi ganyan ang mga Kristiyano eh. Siguro tulog yun. Siguro hindi na devotion yun. Eh paano ka nga ba naman maniniwala? Hindi naman talaga. Yun naman hirap doon. Amen. 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 Tanungin mo nga, anong iniisip mo ngayon? Anong iniisip mo ngayon? Yan. Siguro hindi ka ila sa inyo na hindi 100% ng lahat na nandito ngayon nag-iisip ng mabuti. Tama mali? Tama. Ikaw ba yun o hindi? Saan ka sasabihin mo? Okay yun. Hindi ka aamin. Kaya nga, meron tayong tinatawag na evil conscience. Ibig sabihin yung walang konsensya pa rin yan eh. Masama pa rin yung konsensya niyan eh. At hindi inaamin yung mali sa kanya sarili. Amen? Amen. Bakit? Kasi nga, evil conscience made our heart evil. Kaya pinasasama ng pinasasama. Alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, ito ingatan ng mga Kristiyano. Na kapag ikaw Kristiyano ka na, huwag kang mag-iisip palagi ng masama. Amen. Bakit? Kasi sasama ang puso mo. Amen. At kapag sumama yung puso mo, hindi napapanahanan po yan ng banal na salita ng ating Panginoon. Amen. And how can Jesus enter to your heart? Paano luluktok sa puso mo Kristo kung masama ang iyong puso? Kaya nga yung evil conscience made our heart evil. Pinasasama ang puso ng isang tao. At yung mga gawang masama po outside ng mga unbeliever, huwag niyo pong parang i-accept po yun o papapasukin. O para bagang i-compromise nyo yung inyong spirito, which is the Spirit of Christ, to them. Kasi magkaiba po yun.
tayo sa mga pusong masama. Amen. Hello? Amen. Kaya nga ano sabi po ng Biblia, walang kaugnayan ang tubig alat at ang tubig tabang. Amen. Pag nagsama po yun, hindi po pwede. Amen. Amen? Amen. Maaring umalat yung tabang at maaring tumabang yung maalat. So wala po silang connection sa isa't isa. Kaya nga, yung unbeliever sa isang believer, hindi po pwede talagang i-match up po yan. Hindi po pwede magkaroon ng harmony yan. Bakit? Kasi magkalaban po yan, dalawa na yan. Amen. One who walk in the Spirit and one who walk into his flesh. Pag unbeliever, obviously walking into his flesh. Amen. But if you are believer, you are already walking into your spirit. Kaya nga hindi mo makuha-kuha yung aral ng Diyos eh. Kaya sumasama yung puso mo kasi ang iniisip mo, masyado naman ito. Masyado naman magpasakit sa akin to. Pero ang hindi mo alam, God will teach you the truth. Amen. Amen. Yung katotohanan sa Kanya. Amen. Kaya lang hindi matanggap yun kasi nga, you are not of the Spirit of God. You are walk into the evil. Amen? Amen. Dalawang klase lamang po ang tao. Isang mabuti at isang masama. Isang nasa kay Kristo at wala kay Kristo. Now, choose. Paano ba magiging mabuti kung wala ka kay Christ? Sige po, sabihin niyo po sa akin, paano magiging mabuti ang isang tao without Christ Jesus? Pwede po ba mangyari yun? Hindi po. O yung iba nag-iisip, pwede. Hindi. I tell you the truth, hindi ka magiging mabuti without Christ Jesus. Amen. Kahit i-claim mo sa sarili mo, mabuti ako, magpapakabalit ako, hindi ako gagawa ng masama, then still, you belong to the evil. Amen. Unless na ikaw mismo, ilapit buhay mo, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo, then you are belong to His family. Amen. You have the right to become a family. You have the right to become a children to God. Amen. Now, doon lamang po tayo magiging mabuti. And apart from Christ Jesus, hindi tayo kailanman magiging mabuti. Still, our heart become evil. Amen. Naintindihan mo natin yun? Amen. Kahit pagbalik-baliktad mo, huwag kang gumawa ng masama, huwag kang gumawa ng kasalanan, huwag kang gumawa ng mga masama sa kapwa mo. Still, kung wala at hindi mo tatanggapin si Jesus sa buhay mo, wala pa rin po yun. Amen. 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 Paano Amen. maliligtas nun? So still, mapapabilang ka pa rin sa mga evil. Amen. Bakit? Kasi yung parusa, dahil hindi mo tinanggap si Kristo, hindi mo pinaglingkuran si Kristo, hindi mo siya tinuring bilang tagapagligtas mo, kaya hindi ka pa rin maliligtas. Now, saan ka bilong? Doon pa rin sa mga masasama. Amen? Asan na ngayon yung buti mo? Asan yung pagiging matulungin mo? Asan yung pagiging mabait mo? Asan yung hindi mo pakikipag-away? Kung hindi mo tinanggap si Jesus sa buhay mo. That was still evil conscience. Pati pa rin po, yun ang masamang kaisipan. Yung bang hindi mo tanggapin, okay lang naman, kahit hindi ko naman paglingkuran si Jesus sa buhay mo. I tell you the truth, kailangan ng bawat isang mananampalataya na pinaglilingkuran si Jesus. Amen. Amen. If you don't, mapapabilang pa rin po tayo sa masama. Amen. Sapagkat si Jesus yung nagpapaging mabuti sa isang tao. So Amen. yung nagpapaging matuwid sa isang katulad po natin. Amen. Kaya po tayo ibinilang na matuwid dahil saan? Sa ating pananampalataya kay Yesu Cristo. Amen. Hebrews chapter 10 verse 22. Kaya lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budhi sapagkat malinis na ang ating mga puso at nahugasan ng nanandalisay na tubig ang ating mga katawan. Ano po may tinutukoy na dalisay na tubig? It is the Spirit of Christ Jesus. Amen. Walang ibang espiritu na nililinis sa iyo kundi Spirit of Jesus. And how come a person become good in spirit without Christ Jesus? Walang chance na maging mabuti po tayo kung wala si Jesus. Amen. Kahit paikot-ikutin mo yung utak mo, baliktahin mo yung utak mo, still, yun pa rin ang katotohanan na nakasaad sa Biblia. Amen. Kahit sabihin mo, hugutin mo yung utak mo, ibulsa mo, yun pa rin ang lalabas na katotohanan. Amen. Yung we must accept Christ Jesus for us to be considered righteous. Amen? Amen. Hindi tayo ituturing matuwid at hindi tayo ituturing na malinis kung hindi
natin tatanggapin si Kristo sa buhay po natin. Evil conscience make us pride. Yun ang mangyayari po doon. Magiging pride lang natin yun. At magiging hindi nyo napapansin, ang dami po mga parang reject pagdating po sa katotohanan. Kasi bakit? Kasi iba yung takbo ng isipan po nila eh. Kaya nga, once you accept Christ Jesus, you will accept the truth. Amen. And the truth will set us free. Lagi natin tatandaan, yun ang magpapalaya sa atin. Kaya yun, ang daming pride ng tao eh. That make him sin. Pride makes people sin. Pride makes Christians sin. Kaya kung ikaw, Kristiyano ka na, still, mag-pride ka pa, yun yung maglalagay sa iyo sa kasalanan. Look at this example. Si Cain at si Abel, nang sila'y maghandog kay Yahweh. Tignan niyo po yung pride po ni Cain. Alam niyo po kung nag-focus lamang po itong si Cain sa paghahandog niya, hindi i-reject ni Yahweh. Kaya lang kasi, ang nauna sa kanya, his pride. Amen. Kaya siya nagkaroon ng inggit sa handog nitong si Abel. Alam niyo, kahit naman na hindi sabihin natin na hindi tayo, hindi maganda talaga yung ating handog sa ating Panginoon, but still accept the truth. Lord, hindi naman po talaga maganda yung handog ko eh. Ano naman po magagawa ko? Kaya nga, sa susunod, matutunan mo yung bagay na yun, instead to having this pride, na parang i-insist mo, bakit? Nagandog din naman ako ah. Bakit gumawa din naman ako ah? Bakit gumagawa naman ako ng tukulin ko ah? Yan po yung pride Amen. that made us sin to God. Amen. Kung hindi man kalugdan ng Panginoon, o hindi man na-appreciate na kahit na sino, especially our God, yung iyong ginawa, magpasalamat ka pa rin sa Lord. And Amen. continuing worshiping God in your life. Amen. Do not have your pride makes you down. Kasi yung pride po natin, yun yung nagbabagsak sa atin. Eh. Kaya nga, tingnan yung mabuti. Many Christians today doesn't accept their submission to their leaders. Marami po yan. Until ngayon, marami pa rin pong hindi nagpapasako sa mga leader nila. Meron pa rin po sila mga pansarili lamang na panuntunan sa pagtilikod sa Panginoon. And you are wrong. That was pride. At yung pride na yun yung magbabagsak sa iyo para hindi ka kalugdan palagi ng Panginoon. Amen. Tandaan nyo, ang Lord oppose sa mga proud. Amen. Pero He gives favor humble. Amen. Sa mga humble. Amen. Amen. Kaya nga, yung mga may masasamang budhi, kailanman, alam niyo po ba, hindi po yung papayag na nalalamangan. Sabihin mo sa katabi mo, pumayag ka na. Pumayag ka na. Kahit malamangan kita. Amen? Yan po yung pride eh. Kaya nga po ito si Cain, hindi siya pumayag na lamangan po siya ni Abel. Wala po tayo magagawa doon. Basta kung ano yung kinalugdan ng Panginoon, then, tanggapin mo. Wala tayong magagawa, kinalugdan ng Lord eh. Amen? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto mo kalugdan ka ng Lord? Gusto mong kalugdan ka ng Lord. Magpasalamat ka. Magpasalamat ka. Lagi. Lagi. Amen? Amen. Genesis chapter 4, verse 6 to 7. Kaya sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan. Puno ng pride niya pagka lumulukot na yung mga mukha niya. Amen? Anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng papangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangan pagtagumpayan mo ito. Ano sabi niya gano'n? Overcome pride in your life. Amen. Pride ka kasi hindi mo matanggap na tinuturuan ka, then, yan yung maglalagay sa iyo sa kasalanan. Yan yung maghuhulog sa iyo. Yan yung magpapawala sa iyo sa Panginoon. Kaya nga marami pong mga Kristiyano nawawala po sa Panginoon. It is because of their pride. Hindi nila matanggap eh. Because the truth will set us free. Pag tinanggap mo yung katotohanan sa Panginoon at iniyoko mo yung buhay mo sa Panginoon, I tell you, kalulugtan ka ng Panginoon. Tandaan po natin, every humble Christian, kinalulugtan ng Panginoon. They found grace in God. Amen. Lagi po natin tatandaan yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mas mabuti ang pandak Mas mabuti ang kaysa sa matangkad.
Kasi pag matangkad, makita mo, no? Ang taas ng tingin sa sarili. Pero pag mga bantang, di ba, lagi makita mo nakayoko, nahihiya sila. Pero hindi po yan ang tinutukoy po natin. Ang tinutukoy po natin dito is our humble spirit. Amen. Pag humble ka, makikita mo, mas lalo kang itataas ng Lord. Amen. 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 Amen! At ang ikawalong anak, ito pa ito is a seared conscience. Pag sinabing seared conscience, yan, ang laging ulam niyang tuyo. Kasi tuyo na yung kanyang konsensya. Amen? Amen. Kaya yung mga mahilig sa fried chicken, tuyo na lang palagi ang kinakain. Seared conscience, magsabaw ka naman. Hindi po yun. Ang ibig sabihin po ng seared conscience, meaning to dry up our conscience. Yung lagi po nating pinapatay, tinutuyo yung ating konsensya. Na kinukonsensya ka na nga, kinukumbi ka naman ng Lord, huwag mo nang gawin yan, tama na, stop na. Pero still, ginagawa mo pa rin. O kaya naman, ito yung pinagagawa sa iyo ng Lord, gawin mo ito. Ito yung nararapat na pinagagawa mo sa iyo, pero still, ayaw mo pa rin gawin. It is seared conscience. Yung ba kapag ang isang tao, nothing changes happen to his life from the beginning up to now of your presence, relations with God, still ganun pa rin, the same pa rin. Hindi pa rin marunong magpasakop, hindi pa rin marunong magpakumbaba, hindi pa rin marunong mag-submit sa Panginoon, hindi pa rin marunong magsakripisyo sa Panginoon, I tell you, baka mayroon ka na tinatawag na seared conscience. Until now, yung bagang hindi mo pa rin ini-enjoy yung mga bagay sa Panginoon, mas enjoy pa rin outside Christ Jesus, still you have a seared conscience. Yung kapag hindi na nag-grow yung espiritu mo, nanatili na lang, parang mini-maintain mo lang yung ginagawa mo, I tell you, it is seared conscience. Kasi ang akala ng mga Kristiyano, pwede yung maintaining balance lang eh. Diba? Kung magkayo doon sa mga pagkahalimbawa, meron kang sa bank account mo, di ba? May maintaining balance doon, kung babawasan niya, kundi, di ba? Pag nabawasan niya, hindi na pa pwede, di ba? Ganun po tayo eh. Kung minsan parang ayaw mo nang madagdagan, di ba? Kaya minimaintain mo na lang yung espiritu mo. I tell you, that was seared spirit. Consider the seared spirit. Amen. Kailangan ang isang Kristiyano dumalago. Amen. Amen. Amen! Amen. Amen! Parang hindi na maka-amen yung iba. Hindi lumalago. Dapat you are willing to sacrifice already for the glory of God. Amen. Ayaw mo nang mag-sakripisyo pagdating sa Panginoon. Amen. Kaya nga, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kailangan lahat ng ginagawa natin, we offered it sacrifice. Amen. Gagawa ka sa Panginoon, may sakripisyo, hindi yung masarap. Pagtitig sa Panginoon, may sakripisyo, hindi yung parang kayang-kayang bitawan. Kapatid sa Panginoon, gusto ko pong malaman po ninyo, the more you sacrifice in God, the more we learn so much from Him. Bakit? Kasi si Jesus mismo nagsakripisyo para sa atin. Amen! Hindi simple bagay ang ginawa ng Lord. Hindi siya nag-one snap lang para tayo maligtas. Hindi siya nag-isang salita lang na sinabi niya, ligtas ka na. Hindi ganun eh. He drove His life into the cross. Ibinabako niya yung kanyang sarili to the cross, means sacrifice. Amen! The cross is our sacrifice. At gusto ko po na malaman mo, ikaw kung naglilingkod ka sa Panginoon na walang sakripisyo, walang gustong dumanas ng hirap, walang gustong magdanas ng problema, walang gustong pagsubok, walang gustong hirap, o kung ano man yung mga bagay na masasakit na mararanasan niya, I tell you, you have seared spirit. This is a challenge for us. Hindi po tayo nananatiling nandyan lang, nakaupo lang. Kailangan lumalago yung espiritu natin for us not to be considered a seared spirit. Amen! Having one conscience seared is a result of continual unrepentant sin. Alam niyo po kung ano lalabas po sa atin doon? Yung marami pa po tayo, kaya hindi tayo lumalago, marami pa tayong kasalanan. Na hindi pa talagang